Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito, pag-uusapan po natin ito pong si Harry Roque, na kung saan po ay meron na naman pong pakulo, meron na naman pong sinasabi, meron na naman pong mga kahambugan, meron na naman pong pananakot, meron na naman pong kung ano-anong mga kasinungalingan ang sinasabi. No, alam niyo, sa totoo lang, tulad doon ng sinabi ko sa mga nauna ko na pong vlog, wala po tayong dapat paniwalaan dito kay Harry Roque. Dahil unang una, iisa lang po ang dugo nito doon sa, o isa lang ang dugo nila ng kanyang amo, na kung saan magagaling magyabang, magagaling manloko, magagaling lahat na ng kasamaan ay nagagamit nila yung kanila pong karunungan bilang mga abogado, di ba? So para maintindihan ninyo ito pong ating pag-uusapan ngayon, ito panoorin muna po natin saglit ito pong naging pahayag po nitong ni Harry Roque. Kidnapping po yan. At kapag sila ay nagtangka na arestuhin ako sa pamamagitan ng mandamiento de aresto na inisyo ng isang korte ng Pilipinas, gamitin mga Pilipinong pulis o si John Remulla mismo, yan po ay labag sa batas Austria, yan po ay kidnapping. So aking libreng legal advice kay Secretary Remulla, kung ayaw mong ikaw ang mapahuli ko, huwag mo akong arestuhin dito sa Austria. So yun po mga minamahal ko mga kababayan, narinig yun naman siguro ng malinaw yung sinabi po ni Harry Roque o yung kanya pong pananakot dito po sa kay John Vic Remulla. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, natatawa na lamang po ako kasi sabi ni Harry Roque, kapag siya daw ay hinuli, no, ng sapilitan, ang tawag daw doon ay kidnapping. Ngayon, tatanungin lang kita, Harry Roque, ano naman ang tawag mo doon sa ginawa ng mga tauhan ni Rodrigo Roa Duterte sa mga Pilipinong pinatay nila o dinukot nila na wala man lamang kalaban-laban? Ano tawag mo doon? Ha? Ano tawag mo doon? Hindi yon kidnapping? Na kung saan halos lahat ng dinukot ng mga tao ni Rodrigo Roa Duterte ay hindi na nakabalik na buhay, na kung saan ay masasabing minasaker pa nga. Anong tawag mo doon? Ha, Harry Roque? Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, sadyang magaling lang po itong si Harry Roque magsalita. At sinasabi niya na wala daw siyang kasalanan. Ginagamit pa nga niya yung Diyos. Ako'y natatawa na lawang pagka ito'y nagsasalita at ginagamit niya yung pangalang Diyos. Samantalang ang alam ko noon, ang pinapaka-Diyos nila walang iba kundi yung isang pangulo na minumura lamang ang tunay na Diyos, na walang iba kundi yung pangulong mahilig gamitin ang kanyang posisyon para lamang makahalik, para makapambastos, diba? Alam niyo na. Ngayon mga minamahal ko mga kababayan, para po sa akin masasabi kong isa itong si Harry Roque sa masasabi nating abogadong gago, abogadong bobo, abogadong walang alam, abogadong nagmamarunong-marunungan pero wala namang alam. Diba? Sa totoo lang, yung kanya pong mga sinasabi, yan po ay pandepensa niya sa kanyang sarili. Kahit wala sa hulog yung sinasabi niya, sasabihin lang niya yan dahil alam niyo naman, takot na mahuli, makulong. Nagtatapang-tapangan lang po yan si Harry Roque. Dahil kung talagang matapang po yan, kung talagang mas matapang pa siya kay Senador Laila de Lima, dapat matagal nang umuwi dito yan. Kaya lang talagang bakling. Talagang magaling lang po talaga magsalita yan si Harry Roque. Magaling lang siyang magsalita, pero bakling. Di ko nga maintindihan na kung bakit nagbablog pa yan, ang kapal ng muka, samantalang kitang-kita at alam na ng taong bayan na mas matapang pa sa kanya si dating Senador Laila de Lima, na hinarap yung mga akusasyon sa kanya, totoo man ito o hindi. Sa totoo lang mga kababayan, sa lahat ng nakilala kong abogadong nagtatapang-tapangan na bakla naman ay walang iba kundi ito pong si Harry Roque, na isang baklang naglalaki-lalakihan pero babae naman talaga, 'di ba?
So ganun pa man, ang mensahe ko lang dito kay Harry Roque, kung ako sa yung tukmul ka, huwag ka nang maraming sinasabi, huwag ka nang umiepal ka nga lang eh. Sa totoo lang, Harry Roque, bago ka umepal dun sa kaso ng iba, bago ka magsalita dun sa problema ng iba, asikasuhin mo muna yung problema mo. Kasi yung problema mo nga hindi mo kayang solusyonan eh. Tapos nagbibigay ka pa ng kung ano-anong mga chat ka nito, ganyan, legal ganun. Anak naman ng tete. Pero sa bagay mga kababayan, hindi po tayo nawawalan ng pag-asa. Hindi ako nawawalan ng pag-asa na isang araw talagang matuturuan po ng leksyon ito pong si Harry Roque, at talagang mabibigyan po ito ng kaukulang parusa base po sa kanyang mga naging pahayag o lalong-lalo na sa kanya pong mga naging kasalanan sa taong bayan. Ganun pa man, isa lang ang masasabi ko din uli dito kay Harry Roque, sana isang araw ma-realize mo na mas matindi ka pa pala sa mga bakla na nagsasaya. Magaling ka lang talaga magsalita, Harry Roque, pero ang katotohanan, duwag ka, wala kang paninindigan, talo ka ni Senador Laila de Lima. Si Senador Laila de Lima, pinakita niya na mas matapang pa siya sa mga lalaki, pero ikaw na naglalaki-lalakihan, bayuting naman pala. Ngayon, Harry Roque, isa lang masasabi ko sa iyo. Wala nang kwenta yung mga sinasabi mo. Bakit? Wala kang kredibilidad. Wala kang, kumbaga sa wala nang kwenta yung pagkatao mo. Dahil isa kang wanted, isa kang pugante, isa kang taong anumang oras ay maari nang ipasok sa kulungan ng mga baboy o sa kulungan ng mga taong walang kwenta o sa kulungan ng mga taong makasarili, magnanakaw, at sa mga taong sa kulungan ng mga taong traidor na katulad mo. Kaya ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang, yaman na lang din naman na maraming mga Pilipino ang nagsasabi na mas okay si Senador Antonio Trillanes na maging DILG. Kung akong tatanungin, siguro nga, pwede ko naman sinasabi na hindi magaling si John Vic Remulla. Siguro may mga bagay o may mga posisyon o mga posisyon pa o mga bakante pang mga ahensya ng ating bansa na mas bagay doon si Remulla. Kasi sa nakikita ko, sa totoo lang, talagang mas mapapabilis nga talaga siguro kung itong si dating Senador Antonio Trillanes ang mabibigyan ng posisyon bilang DILG Secretary. Dahil kitang-kita naman po natin, walang ibang tao o walang ibang personas na nakita nating tumayo, nanindigan, lumaban para sa mga Pilipino. Bagamat siya'y walang kapangyarihan, pero nanatili po siyang matapang at nanatili siyang tumatayo laban sa mga kasinungalingan. 'Di ba? So ganun pa man, marami pong opsyon, maraming paraan, maraming mga bagay-bagay na pwedeng gawin ang ating gobyerno para po sa lalong madaling panahon ay mahuli po at mapanagot po itong si Harry Roque. Kaya ang masasabi ko lamang po dito kay Harry Roque, ingat Harry Roque, dahil yung amoy mo na nag-aalingasaw, yung baho mo na amoy tae ng baboy ay nag-aalingasaw, nasusundan agad yan. Kaya huwag kang lalabas-labas ng iyong hawla, dahil pag nakita ka ay talagang pupusasan ka at malamang ay mailagay ka o maisama ka sa kulungan ng mga baboy na anumang oras ay pwede nang litsunin. So ganoon pa man, tulad po rin sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.